Eto. Matatawa ka. Ano dyan? Hindi yung kampi-kampi na sa kamera. Hindi yung scholar sa law student alok ni Nograles. Hindi yon. Ano? Ayan. Ramon Ang Pacquiao sa 2022. Niluluto na. Hindi ako nagsabi nito ha. Hindi ako. Lumabas mismo to sa dyaryo. Oh. Sabi ko nga, baka namang ano lang, invento lang yan. Sino namang siraulong businessman bigla na lang magtatakbo? Mamagaling mga ugaling dilawan naman na puro praning mga Nako, meron yan. I-research nyo, marami hong tumakbo. Sige, kayo, tanungin ko kayo. Sino ang tumakbong businessman? Hindi ko siya politiko, tumakbo siyang businessman. I-research ninyo. unti-unting nagbabago mga galaw sa Pinas, unti-unting nauubos mga dilaw na ungas. Di na kami nabibighani sa mga palabas, mga kampon kayo ni Judas at saka Satanas. Malapit na ang wakas, tapos na ang panahon, nilapastangan nyo ang Sino? ng maraming Yun, correct kayo. Si Donald Trump. Amerika yan eh. Si Manny Villar, hindi. Si Manny Villar, negosyante yan, pero politiko naman din talaga siya din. Okay? Marami naman munang pinagdaanan yan. Sino? Ayun! May nakatumpok! Si Danding Kuwangko. Tumakbo yan si Danding Kuwangko noong 1992. At dikit sila ni Fidel B. Ramos ha. dumadagundong at di na namin kailangan. So, ibig sabihin, si Gibo. Kaya lang si Gibo kasi alam ko naging ano siya, naging secretary muna siya. Ang tanong ko dito sino yung negosyante? Negosyante lang talaga, hindi politiko, biglang tumakbong presidente. Si Danding mismo, tumakbo. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing mali. Ibig ko sabihin, posible. So, etong lumabas na balita na Ramon Ang at Pacquiao sa 2022 ay posible. At nandun pa nga sa sa loob pa nga ng article na yan na kahit tatakbo daw si Mayor Sara Duterte, isasabayan ni Pacquiao at ni Ramon Ang. Kaya kung i-connect mo, isipin nyo, kayo na lang mag-conclude. Kung iisipin ninyo, kayo mag-conclude. Akala ko ba sinasabi ni Velasco, eto mga to, ginagawa ko ito dahil kay Pangulong Duterte, lahat to kay Pangulong Duterte, dahil kay Sara Duterte, lahat to, lapit kami kay Sara Duterte. Bakit may ganito? Alam naman natin ng dikit kayo ni Ramon Ang at saka si Velasco, dikit na dikit kayo niyan, di ba? Kahit nga yung pinamigay mo San Miguel hindi ako nagsabi yung balita. So, ako sinungaling, hindi, yung balita. Sabi rin sa balita, stockholder ka din dyan. Anong gagawin ko? May na sinabi. So, alam natin na dikit ka, pati kay Grace po. So, medyo, ang akin lang dito, lumabas ka na kasi sa palda mo, Velasco. Huwag ka na magtago sa, nagtatago ka at ginagamit mo ang aming Pangulo. Sasabihin mo, may gentleman's agreement kami ni Pangulong Duterte. Hindi nyo ba napansin? Ito. Hindi nyo balik muna tayo dito. Babalik ko lang sa inyo Hindi nyo ba napansin? Sandali. Tanggalin muna natin yan. Hindi nyo ba napansin? Binuwaltahan ni Congressman Lord Alan Velasco Sa news na ito. Ni Speaker Alan Peter. Sa news na ito, sa dulo, after niya makipag-meeting kay Pangulong Duterte, ano ang sagot ni Pangulong Duterte? Ito, quote. Sabi ni Spoke sa quote. Ibig sabihin nun, kaya may quote, verbatim yun. Ibig sabihin ng verbatim. Verbatim. Verbatim, ganun Kaya ibig sabihin niya verbatim, talagang word for word. Ito ang sinabi niya. Sharing agreement. Humingi po ng permiso si Congressman Lord Alan para tumakbo bilang speaker. At ang sagot po ng presidente, Ito sagot. quote,
karapatan mo yan. Karapatan mo yan. Sang-ayon sa kasunduan ninyo kay Speaker Alan Cayetano, end quote. Yan Sabihin, sinabi niya, karapatan mo yan, ayon, ano yon, tumakbo. Para humihingi siya ng blessing sa Pangulo eh. Anong sagot ni Pangulo? Sige, akong bahala. Hindi. Karapatan mo yan, may kasunduan kayo. Hindi tayo ang may kasunduan this time. Kayo na may kasunduan ni Cayetano. Dumadagundo at di Nilalaglag ka na ng Malacanang, ikaw kapit tuko ka pa dyan sa Malacanang. kayo kay Tatay Tigo. Banat bayban. Hindi nyo ba napansin yan? Ay nako. Kaya nga niya, ano na kasi baka siguro nabasa nito yung, napakinggan nito ni Spokes yung sinabi ni TP. Alam mo naman si Spokes. Alam mo naman si Spokes. Ayan, sinabi niya, quote, ibig sabihin, verbatim. Ako, ganito lang sa akin, okay? Sino ang aking papanigan pagdating sa 2022? Kung sino ang i-endorso ni Pangulong Duterte. Bakit? Nagtitiwala ako kung ano ang kanyang wisdom pagdating sa kung sino ang pwedeng magtuloy ng kanyang legacy. Tumapat itong si Bana. Pinakalaban lahat. Kahit sino pa yan. Okay. Ito Kahit sino pa yan, susuportahan ko. Basta sinabi ni Pangulong Duterte na suportahan natin ito. Yun akin yun ang akin, okay? Hindi ko sinabing sumunod din kayo. Girly Buena Flor, hello Banabay, thank you for keeping us well informed sa mga issues, always watching your show here in LA. Thank you very much, Madam Girly. Kahit na sinong tumapat. So kung sinabi ni Pangulong Duterte si BBM, si BBM. Pag sinabi ni Pangulong Duterte si Sara Duterte, si Sara Duterte. Pag sinabi ni Pangulong Duterte si Ramon Ang, susuportahan ko yun. Pag sinabi ni Pangulong Duterte na si Manny Pacquiao, susuportahan ko yun. Nakalaban lahat kapag mali ang Bakit? Mas naiintindihan ni Pangulo. Kasi may tiwala ako kay Pangulo na hindi niya ipapahamak tong bansa natin at ibibigay niya yung basbas dun sa taong sisira ng bansa natin na kanyang sinimulan, ayusin. diliit na tao ay nakakapuwi. Ako ba ay blind supporter? Hindi. Kasi ganito lang kasimple yan halimbawa, meron kayong best friend, matalik na kaibigan, na may tiwala ka dito sa kaibigan mong ito. Etong kaibigan mo ito, ibubuwis niya ang buhay niya para sa'yo. Okay? Tapos sinabi niya sa'yo, pre, best friend, mag-invest ka dito. Magtiwala ka sa akin. Ano dating sa'yo nun? Kunwari ako yung best friend ko yun at talagang kilala ko itong tao na ito mula pagkabata hanggang pagkatanda, hindi ako ipapahamak nito. Kahit wala akong tiwala dun sa negosyo na yon at sa tingin ko mali yung negosyo na yon, mag-i-invest ako kung meron akong pang-invest. Bakit? Hindi dahil doon sa negosyo, kung hindi dahil may tiwala ka doon sa tao na nagsabi mag-invest ka at hindi ka niya ipapahamak. At may tiwala ka doon sa tao na yun na pag nagkabulilyaso yan at natakbuhan ako nitong magnenegosyo na ito, babayaran ka niya. Kasi nga, may tiwala ka doon sa tao, hindi doon sa negosyo. So kahit ako, sabi ko nga sa inyo kung meron man ako, sasabihin ko, ayoko yan kasi hindi ko type yan, hindi ko kursunada yan. Kasi baka limited yung kaalaman ko patungkol doon sa tao na i-endorso ni Pangulong Duterte. Mas kilala niya yon kesa sa kilala ko yung tao na yon. Kaya magtitiwala ako. No one is above the law. No one is above the law. Banat, ask ko lang, true po ba yung sa FB na sinabi ni Pangulong Duterte na vote for Trump? Ay, walang ganyan. Sa tingin ko, wala pang lumalabas na ganyan. Official. Kahit sino, wag lang sila. Imposible naman yung incompetent nga tawag ni Pangulo dyan bakit si Duque? Sabi niya, anong gagawin ko? Mas alam niya. Di ba ang sabi nga ni Pangulong Duterte, ako, against ako kay Duque. Talagang alam nyo, araw-araw akong binabanatan yung hinayupak na yun. Kaya lang sabi ni Pangulo, abogado kasi ako Until proven guilty, hindi niya sasabihin
Ito ang sa tingin ko, basa ko lang Sa tingin ko naman, di naman nagnakaw si Duque. Sa tingin ko, incompetent. Na maling balita nyo'y kanyang itinat. Peps TV, salamat po. Hi Idol, Banbay, pa-shoutout naman po sa mga subscriber ko nanonood din dito. DDS Vlogger din po, same tayo na pinaglalaba. Protect our President. Peps TV, manood kayo dyan sa Peps TV na yan. Peps TV, kayo mga banateros, nood tayo dyan. Kinakalaban lahat kapag mali ang Okay, so yun ang aking yun ang aking pananaw pagdating ho sa Duterte supporter, kung ano, bakit ako DDS, yan lang sa akin. Kaya nga ho, because of that, dapat lumadlad na ito si Velasco. Sino ba talaga? Huwag ka nang pasikot-sikot ka biglang may lalabas na ganito. Walang lalabas na ganito kung walang apoy. Sabi nga, walang uso kung walang apoy. nakakapuwi, banat may banat. Baka naman hindi totoo yan. Tingnan pa natin. Ito na lang naman. Ito ako nakita ko lang din. Sinend lang din naman sa akin ito. Ay, ito. Ayan. Naka-sponsored na. Ang mga promotion. Aba, todo na. Umalabas na ang muka. Simula na. Kaya nga sabi ko sa inyo mapagmatsyag po kayo. Mapagmatsyag po kayo dahil itong mga darating na taon ay sabi ko sa inyo, maraming lalabas na ahas sa darating na 2021 at 22. Sa totoo lang, simula na itong mga araw na ito, simula na ito ng kampanya. Lalabas na ho yung mga Kaya nga, dito mo makikita kung sino talaga yung totoo at tunay na DDS at sino yung gumagamit lang sa salitang DDS siya. At mapabaho na estilo nyong dumadagundo. Lalabas na talaga yan. Kailangan na kayo'y isuplong. Isusumbungan lang namin kayo kay Tatay Tigo. Banat may banat. Antay kayo. Tinapan natin lahat. Walang inuulungan kahit na sino. Sabi ko sa inyo, Sandali may titingnan lang tayo dito, malupit. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Banat. Ito pa, may papakita. Meron ako sa inyo yung kikwento. No one Meron akong tanong sa inyo. Bago tayo magtapos ng tuluyan, meron po ako sa inyong tanong. Nung bata kayo, nangarap ba kayo na maging superhero? Di ba? Kung kayo tatanungin ko, nung bata kayo, anong pangarap nyo na maging superhero kayo? My God. Kasi ako noon, sabi ko nga, pag ako magkakaroon ng special power, alam mo kung ano gusto ko? Yung nagta-time travel. Ay, hindi. Mali, hindi time travel. Mali. Ano ba yung nagta-travel through yung sa travel, yung, kunwari, dito ako ngayon, isang ganun ko lang, gusto ko nang, mapunta sa Amerika, kunwari, gusto ko. Alam mo kung bakit? Kasi naiinis ako sa biyahe, nakakasilan ako sa eroplano, yung check-in, ganyan. Sa totoo lang, hindi ko gustong tumatravel Nung medyo natutunan ko na lang, nung tumanda na siguro ko, tsaka ako na lang natutunan. Transport, ayan, teleport. Teleport, di ba telepono yun? Joke. Teleport, di ba? Yung iba, jumper. Tama, yung jumper, napanood ko nga yun. Yung isa naman dito, sabi niya, gusto niya daw maging invisible. Alam ko kung bakit. Gusto mo mamboso, no? Gusto mo puntahan yung mga crush mo, no? Tapos bobosohan mo. Ayo talaga. Naisip ko din yan, pero sabi ko, ayoko. Gusto ko yung travel na lang. Ito naman isa, jumper. Sabi nitong iba, di ba? Yung jumper. Ano pa gusto nyo? Time machine. Ayoko yung babalik ka sa past mo. Ayokong bumabalik sa past. Ba't mo yung gustong bumalik sa past? Di ba? Gusto nga natin mag-move on sa mga jowa natin. Ba't yung balikan yun? Di ba? Yung iba gusto maging Darna. Doraemon. Sabi ng iba. Jobber the Good Book, salamat po. Vampira. Bakit yung gusto maging vampira?
Gusto mo yung kain ka ng kain ng dugo? Para mabuhay? Yung mga vampira kumakain ng dugo, di ba? Para mabuhay? Ba't mo gusto yun? Meron po kasi akong i-share sa inyo. Nataalala nyo nung bata kayo, di ba? Ang laging kinikwento nun, naalala ko nung may sakit ako. Ito, kwentuhan na to Nung may sakit ako nung bata ako nun, sabi sa akin ng nanay ko, sabi, mag-pray ka kasi. Yung nanay ko kasi medyo saradong pa siya nun noon. Sabi niya, mag-pray ka sa mga santo. Sabi ko, wala naman akong kilalang santo. Ang kilala ko lang si Mary, si Joseph. Sino pa bang mga santo ang kilala ko? Wala akong kilala nun. Sinubukan ko naman mag-pray kay Mary, sinubukan ko naman mag-pray kay Joseph, hindi ako gumaling. So sabi ko, gusto ko si Moses. Di ba, pag mga bata tayo, pinanunood natin si Moses, di ba, yung bumiyak yung wow, bumiyak, as in bumiyak. Di ba, bumiyak, as in nagbiyak yung dagat. Sabi, medyo na tayo doon sabi ko kay Moses. Tapos nagkataon, gumaling kagad ako. Yung pala, patapos na yung antibiotic ko, kaya ako gumaling. So sabi ko si Moses. Pero alam nyo ba, meron pang isang malupit na hindi santo Ibig sabihin, isa pang malupit na karakter sa Biblia na grabe yung miracle na ginawa niya. Siya po ay si Elijah. Alam niyo to si Elijah? Ito kasing lugar nila, nakalimutan ko na yung hari doon. Basta yung hari, tsaka yung reyna niya, yung asawa nung hari, masutil. Parang amuyong. Kasi yung reyna, Baal worshipper yon, ibig sabihin may ibang Diyos na sinasamba. So gusto niya doon sa Israel, sambahin niyo to si Baal. So lahat ng mga propeta, naging worshipper na nung Baal, yung God doon. At ang natitira na lang na prophet at that time, si Elijah. Pero to si Elijah, sabi niya, inutusan siya ng Diyos, puntahan mo yung hari. Sabihan mo yung si Jezebel. Ayun, si Jezebel yung reyna. Sabi niya nung sa may hari, puntahan mo yung hari. Sabihin mo sa kanya, bumalik na kayo sa Lord. Bumalik sa kayo kay God of Israel. Sabi sa kanya, pag hindi sila bumalik, magkakaroon kayo ng drought. Mawaubos ang tubig ninyo. Hindi bumalik. Nagpakatigas itong si Jezebel. Ang tigas ng ulo nitong Jezebel na ito, yung babae. Sa totoo lang, yung si Ahab. Yun, si Ahab. Galing. Yung si Ahab, okay naman sa kanya medyo okay Yung asawa lang talaga. Alam niyo naman minsan yung mga asawa Yung bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool. Yung mga asawa, di ba? Yung okay naman yung pamilya nyo Yung pamilya nyo, okay naman, nakakakain kayo. Ay, salamat Madam Elena Jennings. Nakakakain naman kayo ng 3 times a day. Masarap naman ang buhay nyo. Nakakapanood ka pa ng Netflix, pataas-taas pa yung paa mo. Di ba? Pero minsan yung asawa biglang bubulong Darling, sweetheart. Yung TV nung kapitbahay, laki-laki. Bakit yung TV natin parang computer? Di ba? Mga asawa. Talagang mahilig mahilig mambuyo. Hindi naman lahat Hindi lahat. May mga mababait na asawa katulad ni Madam May Chua. Di ba may mga ganong asawa na talagang, yung kapitbahay natin, ganda ng kotse Bakit naman ganyan? Wala pa tayong kotse. May mga ganyang asawa, di ba? Pambihira. Ito si Elijah. Sabi niya doon sa hari, hindi ayaw nung asawa. Sabi niya, hinamon niya. Hamunin ko lahat ng propeta mo. Madami yun, mahigit 100 yung propeta niya. Okay. Ito, natin to. Itong kahoy. Tawagin mo yung propeta, yung Diyos ninyo, paapuin mo yung kahoy, sabi niya. Akin din, ganun din ang gagawin ko. Mauna na kayo kasi marami kayo Hanggang sigaw-sigaw yung mga propeta, ay, paapuin nyo itong kahoy. Ganyan-ganyan siya. Apuin nyo to. Itong lintik na kahoy na ito. Walang nangyari. Yabang ni Elijah. Sabi ni Elijah, itong kahoy na ito,
Lagyan nyo pa ng tubig. Magukay kayo. Ilagay nyo sa balon. Lagyan nyo ng tubig tong kahoy. Yabang naman ito. Kalahi mo ba si TP? Ay, sorry. Napasok tuloy si TP. Kalahi mo ba si mga ganyan eh. Hindi. It's because I have a true God. The God of Israel. So binasa nila, nilagay nila, nilubog nila sa tubig yung kahoy. Hanggang sabing, God of Israel, show your power. Lumiyab. Maraming propetang lumipat sa kanya. At naniwala na sa the God of Israel, the God of Jacob. Ganong kalupit, as in dumami na. Ba? Katigas ng ulo nung Reyna. Ayun na naman si Reyna. Ito to si Jezebel Talagang si Jezebel ang asawa, hindi totoo yan, mali yan. Kasi umuwi na yung asawa niya na, let's worship the God of Israel. Ganyan. It's not true. Papatayin na natin yan si Elijah. Alam mo nangyari? Si Elijah natakot. Tumakbo. Alam mo ang ironic dito, ikaw, ganun yung power mo, isipin mo nag-command ka from the langit. Lumiyab! Talagang lumiyab. Pero nung narinig na ipapapatay na siya, tumakbo siya. Natakot siya. As in, natakot to siya. Tapos, after nun, may mga nagsasabi sa kanya na papapatay ka na. Hanggang to the point na naayos. Namatay na yung si Ahab at saka to cut the long story short, namatay na si Ahab at saka yung Reyna. Okay? Anong nangyari kay Elijah sa bandang dulo? Kasi sinabi pala ni Elijah kay God, sabi niya, God, ganito ako ganito. Takot ako. O sige. Wag na, hindi na ikaw ang propeta. Mag-anoin ka ng ibang propeta. Si Elisha yung kanyang mentor. Iba na lang, hindi na ikaw. Okay? So, okay na, di ba? Hanggang, to cut the long story short, lumipas ang panahon, namatay si Ahab, namatay yung Reyna, si Elijah hindi nakaranas ng patay. Ano ibig sabihin? Hindi ho siya namatay. Kinuha ho siya from chariot. Okay? Kinuha siya ng chariot, yung kabayo, yung may ganon, yung kay Moses, alam niyo yung tandaan niyo may kabayo, na may kasamang angel, kinuha siya. Hindi siya nakaranas ng patay. Anong point ko? Wala, gusto ko lang kwento. Bernard Flores, salamat po. Hindi, eto. joke. Maraming lesson doon sa buhay ni Elijah. Pero kung meron man tayong pinaka-lesson doon sa buhay ni Elijah, yung lesson na do not worry on anything. Kasi sometimes we worry on things na hindi naman ka-worry-worry. Minsan, nagpa-panic attack lang tayo. Ganun yung nangyari kay Elijah. Nag-panic attack lang siya. The very thing na kinakatakot niya na mapapatayin siya ng Reyna, yung word na kamatayan na kinakatakot niya ay hindi naman nangyari. Kinuha siya ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Minsan kasi meron tayong mga bagay na kinakatakot na sa totoo lang, hindi naman natin dapat ikatakot. Diba? Minsan, kasi pag natatakot tayo, nag-freeze tayo. Halimbawa, etong, sandali, tanggalin na nga natin si Ang daw. Nakakasagabal. Halimbawa etong COVID, marami sa atin nakakatakot to the point na nagpapanik na. Meron na akong kilala, meron na akong mga kaibigan. Hindi, nagpapanik attack sila. Nai-stress sila to the point na tumataas yung dugo nila, tumataas yung BP nila dahil nagpapanik sila sa COVID. Ano na mangyari sa akin pag nagka-COVID ako? I'm not saying na not to worry, not to be careful. Hindi, I'm saying na not to worry. Pero I'm not saying not to be careful, okay? Be careful, do everything, wash your hands, mag-mask kayo, mag-face shield kayo. Pero wag ka namang matakot to the point na magpapanik ka na at hindi ka na makagalaw.
always remember, do be responsible and pray. Wag ho tayong magpanik. Because there's greater than COVID, and that is God. Yes, God still heals. Yes, God still protect people. So wag ho tayong matatakot. Alam ko ho, nakakatakot ang COVID, baka mamatay tayo, baka ano. Oo, mag-ingat tayo. If not necessary lumabas, wag lumabas. Pero wag naman yung to the point na hindi na tayo talaga lumalabas. Dahil natatakot na tayo, kailangan natin bumili, may kailangan tayong ayusin, ayaw na natin lumabas, kailangan natin magbayad, ayaw ng mga bills natin, ayaw natin lumabas kasi sobrang takot na tayo. Huwag naman hong ganon. Marami talagang name-mental ngayon. Oo, marami ho talagang natatakot na ngayon. I always remember this. Be careful, be responsible, pray, and have faith that God is greater than COVID. That God is greater than any sickness, that God is still alive. Buhay ho ang Diyos, hindi ho siya natutulog at na-shock dito sa COVID. Anak ng wedding, may COVID, anyari. Hindi ho siya na-shock. Ito na, mga taga-Canada, kasi ginising nyo. White Jean, salamat po. Thank you. Wag na ho man tayo matakot, ha. Yun lang ho, ang aking gustong iibigay lang sa inyo. Wag ho tayong matakot. Have faith in God. Buhay ho siya. Greater than the COVID. Siya ho ang gumawa ng lahat eh. Every cells that you have, siya ho ang gumawa. Even your immune system, He planted that in your body. Ako sa totoo lang, alam ko na purpose kung bakit ako nagka-COVID eh. Para ma-share sa inyo yung mga insights na kailangan ko i-share. Kung kailangan ko na sabihin na mag-ingat ng tao, talagang ramdam ko, hindi yung, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Hindi, ramdam ko bakit dinanasan ko eh. Hindi biro ang COVID. Hindi ho biro ang COVID. Pero hindi ho biro ang Diyos. Mas malaki ho siya sa COVID. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Thank you very much at see you tomorrow, 12:30. Magkita-kita ho tayo. Babanatan ho natin ang mga salot sa lipunan. Huwag niyong kakalimutan to say a little prayer in the morning and in the evening. And always remember, His name is greater than any form of problems, trials, and any sickness. The name of Jesus is greater than anything. Salamat po. Salamat po, Madam Lorena Calaca. Ito na taga-Portugal. Oy, gising na mga taga-Portugal. Salamat po. Salamat. I love you all. By your spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive.